Sa mga nasa outing dyan, baka makakita kayo nito sa paglalakad sa dalampasigan. Kulay puti, madulas, parang itlog na tumapon sa dagat, ano? Mga kapuso, hulaan nyo na nga kung ano ito. Itlog ba yan? Parang slimy siya. Parang di ko yata kering kainin. Para sa inyong kaalaman, hindi po itlog yan. Dito sa San Isidro sa probinsya ng Leyte, ang lamang dagat, anli. Dahil na nga sa yamang dagat na meron ito, marami sa mga residente rito, pangingisda ang ikinabubuhay. Yan ang araw ang minana ng grade 6 teacher na si Jezabel, na kahit isa ng guro, natuto ring mangisda. Nakagawian na po. Malaking tulong po sa amin yon yung pangunguha ng shells, lalo na po sa panahon ngayon na napakamahal na po ng bilihin. Pastora na ito ang nagway. Gulping na po asunas karon mga gas. At dahil hilig ding gumawa ng content para sa social media, 5:30 na, munang manguli na po may mga ga kay makasud-an naman po mi. ang madalas daw na ina-upload niya ang mga samot-saring lamang dagat sa kanilang probinsya. Katulad po ng mga saang, bongkawil, baungkot, yung mga cone snail po, marami. Pero ang talagang naibaraw sa mga huli niya, ang lamang dagat na ito, na tila ba isang itlog sa dalampasigan tuwing low tide. Maliit lang po siya na tagunhason, maputi po siya, lalo na po pag nasa buhangin siya at may tubig, gumagapang po siya. Ang tawag daw rito, buwan-buwan o moon snails. Isa talaga itong uri ng suso o seashell na kadalasang spotted sa mga bansa sa Southeast Asia katulad ng Pilipinas. At libre lang daw pinupulot sa tabing dagat. Itong mga snails na ito, yung moon snails, no, ang pagkakaiba niya sa normal snails, no, yung kanilang body, kayang niya i-envelope doon sa pinaka-shell niya. It so happen na yung species madilaw, so pag nag-envelope na gano'n, magmumukha siyang itlog at puti yung laman na. Hango ang pangalan nito sa hugis ng shell nito na mala half moon. Kasing laki ng blueberry pero kaya raw lumaki ng katulad sa baseball. Ang kinakain daw ng buwan-buwan, kapwa nila seashells katulad ng kabibe at tahong. Bagamat wala sa listahan ng mga endangered species, malaking dahilan ng pagkaubos nito ang pagkasira ng karagatan. Nakagawian na po sa amin, hindi po kami mahilig na magbenta ng mga nakukuha namin po doon sa hibasan po. Kadalasan po, personal consumption lang po namin yon. Kami lang po ang nag-uulam po. Ang good news, ngayong araw, isasama tayo ni Teacher Jezabel sa pangunguha ng buwan-buwan sa tabing dagat. At dahil low tide ngayon, ito raw ang perfect timing para manguha. Pag nasa dagat po siya, pag nasa tubig, mas malaki po yung kanyang laman kumpara doon sa kanyang shell. Kapag nasa loob ng shell, mahirap itong makita dahil nagtatago ito sa buhangin. Kaya ang dapat hanapin, ang iniiwan nilang track. Titignan natin kung ano yung pinagdaanan niya. So may buwan-buwan po dito. See? Gumagapang pa yung isa. Most of the time, gabi, naglalabasan yan. At may limit yan, nakabaon lang doon sa sand. Ang buwan-buwan, paborito raw igata ni Jezabel, kasama ng iba pang mga lamang dagat. Kumukulo na po yung pangalawang gata natin. Ilalagay na po natin ang mga shells na nakuha po natin. Hindi pa po natin ilalagay yung buwan-buwan. Mamaya na po, ayaw po nating ma-overcook dahil lalabas po ang kanyang laman. Nakakuha rin po kami ng mga octopus. Isasabay po natin doon sa mga shells na nailagay na natin sa loob ng kaldero. Yan, kapit na kapit pa kasi buhay. Ayan, ayaw niya magpaluto. Mga kapuso, ayan po, kumukulo na po. Yan. See? Ilalagay na po natin ang mga spices. Ilalagay na po natin yung nakuha nating buwan-buwan. Diyan po.
ilalagay po natin yung pinakaunang gata po. At hayaan po nating kumulo. Ayan. Luto na po ang ating ginataang seafoods. Curious ba kayo kung lasa rin itong itlog? Masarap, sakto lang yung lasa, hindi maalat. Yung unang part niya po, parang cartilage pag kinakain natin. Yung inner part po, manamis-tamis po. Ang buwan-buwan, mataas sa protina na mainam sa muscle building. Siksik din ito sa iron na tumutulong pangontra sa anemia. At higit sa lahat, mayaman ito sa omega-3 fatty acids na mahalaga sa kalusugan ng puso at utak. Some cultures usually kinakain yan. It would be rather as a precaution, no? Dahil kumakain nga sila ng mga clams and shellfish. No? Pwedeng pag kinain mo, magkaroon ka rin ng toxicity. So ingat lang tayo when dealing with these kind of animals. Ika nga nila, huwag magtapon ng pagkain. Dahil kung minsan, ang akala nating patapon, nangingitlog pa ng pagkain nakabubusog.